guys, ako nga pala si Drazen, gumagawa ng mga video about sa buhay ko, sa araw-araw na ginagawa ko bilang isang may kapansanan sa buhay at makapagbigay na rin ng inspirasyon sa inyo at sa kapwa ko rin na may kapansanan. At kung na-appreciate nyo yung ginagawa ko sa video, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para maging updated ka sa aking mga susunod na video. Thank you and God bless to all. Hello! Welcome sa ating premiere promotion ng Team Kuroda. Ayan, mega shoutout sa lahat ng members ng Team One Love, lahat ng members ng Team Kuroda, at sa lahat ng nandito sa aking premiere. And for today's video mga kapatid, ay kain tayo ng ating dinner. Ayan, so ganyan pala ako kumain mga kapatid. At yung ating ulam dyan is hotdog at saka fried rice. Diba? Parang umagahan ng yung pagkain ko dyan. At ayun mga kapatid, ganyan pala ako kumain. Ganyan at syempre talagang kumbaga tsuga-tsuga lang talaga yan. Kumbaga para-paraan lang yan kapatid. Kasi dati talaga kapatid, hindi talaga ko pa alam kung paano kumilos sa aking sarili. At dati talaga mga kapatid ay sinusubuan pa ako. Hindi ko pa alam kung paano ko asikasuhin yung sarili ko. Kaya pero nung nagka-edad na ako at nagkaroon din ako ng pag-iisip, natutunan ko rin yung mga kilos kung ano yung kaya mo na gawin mo yun sa sarili mo para yun hindi ka mahirapan. So ayan ako kapatid, ganyan pala ako kumain at kailangan talaga na nakayuko talaga ako, yuyuko pa ako at para makasubo dahil kung yung kamay ko yung ko pataas papunta sa aking bunganga or sa aking baba ay mahirapan talaga ako kung matatapon na yung pagkain ko. Kaya kailangan ako yung mag-adjust. So, kailangan ko pang yuyuko para makapagsubo ng pagkain. So, ayan yung lolo ko. Pumasok pa sa kwarto ko, oy. Kaya, ayan mga kapatid. At ituloy natin yung pagkikwento. So, yun mga kapatid. At, kumbaga, tsuga-tsuga lang talaga tayo sa ating sarili. Na kahit ganyan yung kapansanan natin, huwag lang tayo mawalan ng pag-asa. Kumbaga, labanan talaga tayo sa buhay sa araw-araw na kinakaharap natin, diba? Kasi what if kung wala ng taong gagabay sa atin? What if kung yung mga taong inaasahan natin is for example malayo na sila sa atin? So kailangan alam din natin yung mga kilos-kilos na kaya natin i-provide sa ating sarili. So ayun mga kapatid, yan yung aking pagkain, fried rice with hotdog. At dyan na lang ako kumain sa aking kwarto. Hindi na ako lumabas ng kwarto kasi nung pagkatapos ako mag-live, kumain ka agad ako kasi medyo nagutom ako ba. Kaya ayun mga kapatid, ganyan talaga ako magsusubo tuwing sa pagkain ko. Kailangan ko talaga yumuko or kailangan ko yumuko yung aking ulo para makasubo ng pagkain. So ayan yung aking kapatid at binigyan niya ako ng puto lanson. Ewan ko ba, yung putong lanson na yung parang buckwheat ba? Buckwheat yun sa Ilonggo, diba? So ayan, may kinakausap ako dyan. Ayan, so kaya minute ko na lang mga kapatid at syempre ginawa na lang natin ng kwento kung ano yung nangyari sa ating pag-video. So ayan mga kapatid, kumakain pa rin ako at syempre sa araw-araw na kinakaharap natin sa ating buhay, ganoon talaga yung ating kinikilos sa araw-araw. Wala na yung pagbabago kapatid, diba? Kasi syempre kahit sa mga normal na tao, although na mabilis sila makapagkilos, mabilis silang kahit saan silang ilagay na bagay
or sa mga kinikilos na normal na tao, talagang normal na talaga sa kanila yung mga ganyan. Hindi na sila nahihirapan. Hindi tulad natin na kahit nahihirapan na tayo sa ating sarili, pero tuloy pa rin tayo, diba? Kumbaga, wag natin hayaan yung huminto yung ating buhay para dun lang sa ating sitwasyon. So, minsan, kailangan nating lumaban at syempre, kumbaga, ma-realize natin sa ating sarili na kahit ganun yung binigay sa atin ni Lord, ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kumbaga, umaasa pa rin tayo sa Kanya na sana bigyan niya pa tayo ng panghabang buhay, mabuting pangatawan sa araw-araw, at masaya lang tayo lagi, lalo na sa mundo ng YT, sa ating kinagagalawan na pagiging vlogger, diba mga kapatid? So, yun lang, at gusto ko lang talaga makapag-inspired ng mga kapwa kong may kapansanan dyan, na talagang kung ano man yung naging sitwasyon nyo sa inyong buhay, huwag kayo mawala ng pag-asa dahil lahat ay may hangganan at lahat ay may plano si Lord para sa atin lahat. So, ganyan pala ako mag-inom ng tubig mga kapatid. So, kailangan ko talaga iangat yung dalawang kamay ko para makaabot yung tubig sa aking baba or sa aking bunganga. So, ayan mga kapatid, at tuloy pa rin ako sa pagkain ko. So, ayan, at syempre, sa araw-araw na kinakaharap natin sa ating buhay, so, every time nakikilos tayo sa ating sarili, kumbaga nakasanayan na natin yun sa araw-araw na ginagawa natin, diba? Pero nung unang talaga mga kapatid, sa totoo lang, ang hirap mag-adjust. Lalo na sa mga ganyan na sa ganyan na sitwasyon, o na-experience nyo yung mga ganun na nakarelate sa aking sitwasyon. Kumbaga, ang hirap mag-adjust. Pero nung dati na natutunan ko na okay naman yung mag-adjust ko at natututo din ako. So, ayan mga kapatid, at kailangan tsaga-tsaga lang talaga mga kapatid, para-paraan lang kung paano natin gawin yung isang bagay para may provide natin sa ating sarili. So, wala tayong magagawa kapatid dahil since pinanganak tayo, ganyan na yung mundong binigay sa atin ni Lord. Kumbaga, nagsinilang pa lang tayo sa ating sa ating magulang, ay ganyan talaga ako. At kumbaga, sabi ng doktor talaga is kung may pag-asa man na makakalakad ako, i-switch yung lalagyan ng mga stainless yung aking mga paa. At nakaka-estimate naman siguro makalahating milyon yung gagastusin kapatid kapag gusto ko talaga mag-ambisyon talaga na makalakad ako, umayos yung aking mga kamay. So, wala tayong magagawa sa mga ganun na kapatid, diba? Kasi ganyan talaga yung binigay sa atin ni Lord, at hindi na natin pwede yun kung baguhin pa. Kaya kung ano yung nangyayari sa buhay ko, kung ano man yung kinakaharap ko, pagsubok o problema man, inaasa ko na lang talaga sa Kanya. Kumbaga, si Lord na yung nakakaalam sa lahat, kung ano yung magiging kapalaran natin, kung ano yung magiging solusyon, at kung ano yung magiging kumbaga yung ating katuparan sa ating pangarap. So, ayan mga kapatid. At talagang siguro kapatid, kung nag-aaral ako, siguro hindi ako nailagay sa kumbaga sa mundo ng pag-YouTube. Kasi syempre, kung sa pag-aaral kapatid, porsigido talaga ako na kahit paano makapagtapos man lang. Pero sa kagaya ng ating sitwasyon, hindi natin masasabi na habang buhay na kumbaga mas malaga yung may edukasyon tayo, diba? Kasi yun, yung edukasyon na yun yung susi sa lahat para kahit paano makapagtrabaho ka,
or makapag-income man lang sa inyong sarili. Pero yung edukasyon na tinatawag ngayon mga kapatid, although naranasan ko naman pero hindi ko pa naituloy sa aking sarili dahil kumbaga sa ganyan na sitwasyon kailangan talaga may gabay talaga ng ibang tao tuwing papasok ako sa paaralan, tuwing papasok ako sa pag may klase, di ba ganon. So dati talaga kapatid nakapag-aral ako dito sa aming malapit sa aming paaralan. Pero nung dati kapatid ay nung huli na is nag-stop na ako kasi mukhang syempre yung mga taong gumagabay sa atin syempre mga ano na rin kumbaga may kanya-kanya na rin silang priority at syempre hindi tulad noon na kaya pa ng lola at lolo ko na i-provide yung pangailangan ko, diba? So ngayon mas pinili ko na i-stop muna yung aking pag-aaral at syempre sana kahit gano'n na hindi man tayo makapagtapos so is mahalaga is matutunan natin yung mga bawat bagay at kahit paano at least ang mahalaga marunong tayo magbasa, magsulat, diba? Yun na yung pinakalaga na hindi mawala sa ating sarili or sa ating pag-iisip, diba? Sa ating kaisipan. So ayan mga kapatid, talagang tuloy pa rin ako sa pagkain dyan. Kumbaga naubos na yung aking kanin dyan. Yung natira na lang yung putulanson na parang buckwheat. So ayun mga kapatid, finish na ako sa pagkain. Ayan, tapos na yung pagkain ko. So ayan, talagang walang kahit isang butil ng kanin na nitira sa aking plato. Kasi syempre sayang naman yung yung pagkain. So kailangan talagang anuhin natin, kainin talaga natin. So ayun kapatid, nilalaro ko yung kutsara sa plato ko ba. Ayan, pinaglalaruan ko talaga yung aking plato at saka yung aking kutsara. So ayan kapatid, iinom na ako ng tubig. Ayan, so ganyan pala ako uminom ng tubig. Kailangan ko talaga iangat ang dalawang kamay ko para maiabot ko yung tubig sa akin. Makainom ako ng tubig pala. So ayan kapatid, iinom na tayo ng gamot. Ayan, marami pa ako diyang gamot kasi nung nakaraan nakaraan syempre nakasakit din tayo kaya dapat may vitamins din tayo na tinitake. Ayan, vitamins yung iniinom ko yan kapatid at syempre para iwas na rin sa sakit at may panglaban tayo sa pagpupuyat natin sa YT. So ayan mga kapatid, hanggang dito na lang pala yung aking pagkikwento. And maraming salamat sa lahat ng supportan nyo. Team One Love, Team Kuroda, sa lahat nandito sa aking premiere. Thank you so much to all my supporters. Bye-bye! Ayan, to God be the glory. God bless always sa ating lahat. Bye-bye!